Hi guys, this is me Edita and welcome to my YouTube channel, Edita J Vlogs. So for today's video ay i-share ko sa inyo ang isa sa pinakamagandang business idea na alam ko. Ang tinutukoy ko nga pala sa inyong business guys ay ang Siomai Food Cart. So ngayong araw ay magiging street food vendor muna tayo. Ito nga pala ang food cart namin at ganito naman ang itsura niya kapag wala yung mga gamit. Isa itong uri ng tindahan na madadala natin kahit saan at nakadepende na rin sa atin kung ano yung gagamitin nating sasakyan. Since siomai ang ititinda natin, marami tayo ditong iba't ibang mga flavors. Meron tayong beef siomai, pork siomai, chicken siomai, and java rice para sa mga gusto naman ng kanin. At syempre, hindi mawawala ang inumin. Mr. Siomai nga pala ang pinangalan dito ni Kuya guys. And yes, ang kuya ko ang may-ari nitong food cart business. Pero si Papa muna yung nagbabantay habang nag-aaral pa si Kuya. Ito naman ang itsura niya guys kapag nakapwesto kayo sa loob o sa likod ng food cart. At syara! Ito naman ako guys. Pumunta ako dito para kumain lang ng siomai. Char lang, syempre pumunta ako dito para i-share sa inyo itong magandang business idea. Kasi alam nyo bang pwede kayong kumita dito ng 1,000 pataas at sa isang araw pa lang yan guys. So ito nga pala ang tinutukoy ko sa inyong java rice. Tinawag siyang java rice kasi meron siyang color and flavor. Maganda nga rin pala itong gawin guys para mas maging extraordinary ang simple nating kanin. At pagdating naman sa siomai guys ay nakadepende na rin sa inyo kung gagawa kayo ng homemade or yung direct siomai na mabibili nyo rin sa store. Since wala ng oras si kuya na gumawa ng homemade siomai ay bumibili na nga lang siya ng affordable pero masarap na siomai sa store. Inihahanda na pala dito ni Papa yung in-order ng customer. Ako nga sana ang magbebenta ngayon guys, kaso walang magbi-video sa akin kaya si Papa na muna. And kung gusto nyo nga rin pala guys na bumili ng siomai rito, pumunta lang kayo sa tabi ng pinakamalaking Save More dito sa Sorsogon City. Para naman sa inumin, bagay na bagay ang black gulaman sa mga siomai natin. Sobrang simple lang guys ng mga kailangan sa siomai business. Meron tayong tatlong main food product which is yung siomai, java rice, and black gulaman. Para naman ma-maintain ang freshness at temperature ng siomai, gumagamit lang kami ng stove na ginagamitan ng butane. Habang nakalagay naman ang mga siomai dito sa steamer. Importante ang freshness ng mga pagkaing tinitinda natin dahil isa ito sa paraan para dumami ang customer natin. Ganon din syempre sa ingredients at pampalasa ng siomai. Dapat nating panatilihing malinis ang mga ito para maging safe sa customer. So ganito nga pala ang pagkakaayos ng mga gamit at mga condiments dito sa food cart. Maulan at mahangin nga pala ngayong araw kaya medyo basa yung ibang mga gamit at hindi pa ako nakapag-refill ng ibang mga condiments. Pagdating sa food cart guys, hindi lang siomai ang pwede nyong itinda dahil marami pang ibang sikat na food product ang pwedeng ibenta tulad na lamang ng fishball, burger, buko juice, prutas, peanut at gulay. At syempre marami pang iba. Kailangan lang talaga nating alamin kung ano yung mabenta sa isang lugar. Sa food cart nga pala guys, wag din nating kakalimutan yung mga extra or yung mga pang refill. Para kung sakaling maubusan tayo ay hindi na maging hassle at maging time consuming. So ngayon naman guys ay isa-isahin natin ang mga gamit na ginagamit sa pang refill at mga condiments na kailangan sa siomai food cart. So meron tayo ditong disposable food styro containers, plastic bags, and plastic cups na dito namin inilalagay sa maliit na storage box sa ilalim ng food cart. Yan yung mga ginagamit namin sa pagpack or pagbalot ng siomai, especially kapag gusto ng customer ng takeout. Pwede rin kasi guys na kumain dito mismo sa food cart ang customer. Meron kasing space dito sa gilid ng food cart na pwedeng pagkainan ng customer. Bago ko i-share sa inyo ang ibang mga gamit at mga condiments, ay isisingit ko muna sa inyo itong inumin na black gulaman. Sobrang mabenta nga rin pala nito guys. Kaya konti na lang siya at hindi pa ako nakakapag-refill. Tamang-tama siya sa tag-init at i-partner sa siomai. So ayan, konting bawas lang para sa konting lugi. Cherries lang. Black gulaman powder nga ang binibili namin guys. Sweetened na siya kaya hindi na kami naglalagay ng asukal. Kailangan nga rin pala guys na may dala tayong mineral water para sa pang-refill. May kulang sa black gulaman juice kapag hindi ito malamig. Kaya bumibili rin kami
ng yelo. Mas maganda rin guys na meron kayong ice box para hindi hassle sa pagbili. So ngayon, lipat naman tayo sa mga condiments. Meron tayo ditong soy sauce o toyo na magbibigay buhay sa mga siomai natin. At meron naman tayo ditong kalamansi. Ito yung magpapakilig sa mga siomai natin. Para sa akin, hindi kompleto ang siomai kapag wala ito. Kaya ipaglalaban ko talaga tong kalamansi. Next, meron naman tayo ditong chili oil. Ito naman ang magdadagdag ng init sa mga siomai natin. Ayan, nahirapan na siya magbukas. Ay, ako pala. Hindi nga lang ako masyadong mahilig sa maaanghang guys. Pero go pa rin. Sunod naman guys ay meron tayo ditong garlic powder. Ito naman ang magpapasarap sa mga siomai natin. At pagdating naman sa mga kagamitan guys, meron tayo ditong maliliit na sticks. Or should I say siomai sticks. And of course, hindi mawawala ang siomai paper plate. Dito natin ilalagay ang mga siomai guys. Meron din tayo ditong disposable clear plastic. And of course, para sa Java rice, ang disposable spoon. Meron din tayo ditong plastic cup na para sa black gulaman na pwede ring gamiting pang serve sa siomai. So ang mga ito nga lang pala guys ang pinakakailangan sa siomai business. Tulad nga ng sinabi ko kanina ay maulan at mahangin ngayong araw. Kaya ayan tuloy, nilalamig yung person. Kaya nung medyo tumigil na yung ulan, hi, andito na naman tayo sa ganda-gandahan. Ayan, sobrang saya na naman ang person. Oh, pak, nakatulala. At ano naman kaya ang iniisip ko dito? Ay alam ko na, mukhang masarap kumain ngayon ng siomai. This time naman guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-serve ng siomai. Una ay ilagay muna natin ang siomai sa lalagyan. Pangalawa ay lalagyan natin ng garlic powder. Base na rin sa desire nyo. At para naman sa pangatlong step ay lalagyan natin ng chili oil. Medyo lutang pa ako dito guys kaya naparami ko yung chili oil. Mahina kasi ako sa maanghang guys. Para naman sa pang-apat ay ang kalamansi. At sa pang-lima ay ilalagay na natin ang toyo. Hindi rin pala pwedeng mawala yung toyo guys. And lastly, serve hot and enjoy! And here's the final look. Kain tayo guys! So timer starts now. So habang kumakain ako, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko. Pwede nyo nga rin pala akong i-follow sa ibang social media accounts ko like Facebook, Instagram, TikTok, and of course, YouTube. Grabe naman kumain yarn. Done na ako kumain. And now, usapang price ng siomai naman tayo. Habang nagpapakute at naglilinis. So, bawat isang siomai guys ay nagkakahalaga ng 6 pesos. At ang 1 cup Java rice naman ay nagkakahalaga ng 15 pesos. At pagdating naman sa black gulaman, 10 pesos to 5 pesos ang halaga niya. Ayan na, natanggal nga pala ang pangdikit ng ilaw namin kaya para-paraan lang at nilagyan muna namin ng sticks. So, back to topic, meron naman kaming tinatawag dito na combo. May kasama na siyang 3 siomai, 1 cup na Java rice at 1 cup na black gulaman juice. At nagkakahalaga lang niya ng 50 pesos guys. Ang kagandahan sa food cart guys ay sa maliit lang na puhunan may small business ka na. Madali lang rin itong iset up guys kahit na wala pa tayong masyadong experience sa pagnenegosyo. Madali lang rin itong ilipat sa mga mataong lugar. Mas kaunti lang rin ang possibility na malugi tayo sa ganitong klaseng business. Kaya sa mga nagbabalak mag-business dyan, baka ito na ang best business idea para sa'yo. May kanya-kanya tayong diskarte pagdating sa business guys. Ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin at ginagawa natin to sa tamang paraan. So yun lang muna for today's video guys. Sana nabigyan ko kayo ng magagandang idea about sa siomai business. And kung may mga katanungan pa kayo guys, just comment down below and sasagutin ko lahat yan. Kung meron pa kayong mga vlog content suggestion, ay i-comment nyo na rin yan sa comment section kasi baka isa na dyan yung next content ko sa next video ko. So goodbye for today and see you guys on my next YouTube video. Thanks for watching!